Emmanuel, an Emmanuel na ang Diyos uya sa to, kaibahan ta sa bangka kan sa tuyang buhay. Ikadua, importante that we should ask for help, just like what the disciples did digdi sa pagkakataon na ini. Dahil mo po kaya gabos, haliuntay ning pride, isog, o kusog buot na yaon sa tuya. Kasi minsan we feel self-sufficient, and this leads us to be overburdened with life's challenges. Para bagang pasan ko ang daigdig feeling ta. Let us take courage. Tigdi sa assurance mismo kan sa tuyang kagurangnan. Sinabi niya, permini niya kitang tiga-asugurar, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. The door will be open to you. God has power over all the storms. Siya ang may kapangyarihan sa gabos na mga pagbalo, mga kadibisilan na igwa kita sa satuyang buhay. Ikatulo, siyempre kaibuhan ko, kapisarkan, kapat kaibahan ta siya sa bangka. As we travel, as we journey in this world, dapat maghagad kita ng kusog. Siyempre sa paghagad na po ng kusog, importanteng gayong na kita igwaning tiwala, asin midbid ta kung sisay ang satuyang kagurangan. Ang problema po sa tuya, we tend to rationalize things. We doubt easily the power of God when big storms come to us. Madali kitang malisganar, nagiging kitang weak sa satuyang pagtubod. Kaya magtiwala kita, siya mismo ang nagsasabi sa tuya, trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight. Nasusurat iyan sa libro kan Kasabihan, Kapitulo 3. So kaya namumutan ko mga tugang, sa buhay, we become stressed out and afraid because most of the time we do not seek Christ in our lives. And Jesus today is inviting us to remove all these negative feelings, fears, doubts, and worries. For He is always there for us. Let us go to Him. Let us go to Jesus and trust in His presence. So no matter what happens, we must stay on the boat with Jesus and learn to really trust and surrender everything to Him. Amen? Sagaran ka naman, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po, panonin pagsarig sa iyang mga tataramon, itaas po niya to mga katiwala at sa tuyang mga pangangaipo. Hagadon taan sa iyang kusog, sa satuyang pagsabat kan mga panibagong pagbalo, asin pag-agyat, kaini niya bagong taon. Ngunyan, taon nin jubileo, taon nin grasya, taon nin pagbakli, taon nin pagbalik sa satuyang kagurangan. So ipamibika ang satuyang nasyon, ipamibika po ang satuyang komunidad. Hagadon ta ang tabang ni mahal na Diyos para sa satuyang mga pangangaipo. Sa dikit na panahon, mauntok po kita. Ngunyan gabos ini, sa tuyang itaas sa iya, asin sarabay na niya itong pamibion ang pamibi na itinukdo niya sa sato. Ama niya mo, nayaman sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiling sa langit. Ang sa mong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tapos na naman ang nagkapirang minuto niya itong pag-iribahan sa paghurup-hurup kan sa iyang tataramon. Salamat po sa gabos sa indo na nakisumaro, nakaibahan ta, bigdisa sa tuya pong pagpamidi, asin pagtiripon sa mga naghihinanyog ta, sa
sa manlaylain, hari sa manlaylain na lugar, digdi sa probinsya Kanalbay, abot sa ibang nasyon o lugar pa man. Salamat po sa Indo, sa mga nagpapadarakan sa Indo mga prayer intentions. Inaasiguran niyo po kamo na kaibahan kamo niyan sa samuyang pagpamiti. So, idupuan tayo sa paghagad kan bendisyon ng mahal na Diyos. San kakurang na mapa sa Indo. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin may harakon. Ano ma? Ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Good morning and see you po tomorrow, same time, same place.